Good morning mga ka-construction or mga busing. So, ituturo ko sa inyo yung paano gamitin yung rebar bender natin na 50 mm capacity. So, unang-una, lagyan muna natin ng gear oil bago natin gamitin. Ito mga busing. So, ito 8 liters lang yung nilalagay dito, gear oil. Grade 140 para medyo malapot. Ito po yun, bubuksan yan. So, dyan isasalin yung gear oil. Yan. Anong gear, sir? Gear number? Grade 140. Yan. So, ito naman yung mga die. Yan, may mga iba-ibang sukat yan. So, depende sa size ng bakal na ibibend nyo. Tapos, ito, may nakalagay na yan. Halimbawa, pag nagbibend kayo ng 90 degrees, so isisilik nyo lang po dito sa ilalim. Mayroon yan, 90 degrees. Silip natin sa 90 degrees. Yan. Automatic na yan. 90 degrees yan. Tapos, pag sa 35 naman, isisilik lang din natin sa 35. Ayan. Tapos sa mga ibang sukat na ibibend nyo, ito lang po yung ililipat nyo. Yung pin na yan. So bago nyo tanggalin yan, matanggalin. So maglalagay lang po ng ano dito, palatandaan. Yan. Isa lang naman po ililipat natin yan. Yung pin na yan sa sukat na gusto nyo. So lagyan na ng palatandaan. 45. Yan. 90 degrees angle na yan eh. Yan. Isa lang ililipat nito. Wala na kayo. Yung isa, hindi nyo gagalawin kasi sa ano naman sa automatic lang yan. Para pag forward niya, automatic siya magre-reverse. Ayun. So ayun sir, paano paandar yan sir? Ito naman yung ano. Ito, gagamitin pala nating wire nito kahit ano, dapat 90 yung wire na ano, number 10. Mas maganda number 10 dahil ano to eh, 5.5 horsepower na yung ano eh, yung motor eh. So dapat number 10 para hindi mag-iinit. Tapos ito naman yung ano natin, ang kagandahan lang itong bender natin. Ito doon sa kabila, hindi lang kasi mabuksan eh. Yung box na yan, BFD yan. So ang BFD mas masilan siya kaysa ibang mga ano eh, sa kumpara mo sa converter. Yan naman, pag nilagyan ng maliit na wire, automatic na mamatay. So, safe yung motor natin. Okay. Hindi basta-basta nasusunog yan. Tapos, dito naman, sa pag-operate, Paano siya i-operate? ito kasi nakadesign nyo, kabilaan yun. Kabilaan yung may emergency stop. Dahil minsan, pag nagkamali yung, pag nakahalimba, ito, katulad yan, naka-automatic. Pag nagkamali yung tapak nung ano, yung nag-operate dito, pag hindi niya nabitawan, tuloy-tuloy yon. So pag tuloy-tuloy yon, matatamaan siya ng bakal na binibint niya. Para huminto yon, pipindutin niya to. Yan, pipindutin niya yan. Yan yung ano niya. Emergency stop yan. Tapos pag gagano naman, ito, iikot na pakanan para bumalik siya. So ito naman yung selector sa automatic at saka manual. Pag naka-manual kayo, ito lang po yung pipindutin nyo. Yan, forward reverse yan. Makikita nyo naman pag pinindot nyo kung saan yung galaw nyan. Ito namang green, so automatic lang to. Pag hindi nyo gagamitin yung pedal, pipindot kayo dito, pwede rin. Yan. Tapos, ito naman yung adjustment sa ano, sa bakal na ibibend nyo. Halimbawa, katulad nito. Isa dito. Ito naman, kahit saan naman to eh. Depende kung saan nakapwesto yung bakal nyo. Yan. Halimbawa, nakaganyan. Ito, nakaganyang pwesto. Hindi siya pantay dito. Tabingi yung bakal. So, ito lang i-adjust nyo. Yan, pwede nyo ikutin yan. Yan. Para magpantay. Yan. Iikutin lang yan. Actually, ang banang ano niyan, dito yan. Kasi ito, binaliktad kasi niya ano to eh. Sunod na.
katulad niya, malayo talaga, di ba? So, ito na mag-adjust yan, oh. Yan. Para pag sinalang yung bakal, diretso siya. Oo. Pantay dito. Yan. Para magpantay yung bakal dito. Para pag umikot yan, tulad yan. Ito, wala kasi tayong wire eh. Oo ba ito? Paano yan sir? Paksak. Yan, tusok lang yan. Yes sir, yung Makita nyo naman yan. pag-operate. Lumalabas na yung 230 volts tayo. So, ito naman, ito yung off. Yan, naka-off na yan. Off yan. So, yun yan. Pag yun. Pwede naman dito sa kanan, pwede rin dito sa kaliwa. Okay. Yan. Katulad yan, naka-automatic yan. Pag tinapakan dito yan, wala, naka ano dun. Sika, pindutin mo rin sa kabila. Yan. Dito, kabilaan. Yan, katulad dito. Naka-off kanina. So, hindi siya gagana. Kabilaan yan. Yan. Ito. Ito, nakasilik ng 135. Ayan. Tingnan mo. Hihinto yan dito sa 135. Yan. Yan. Hihinto yan. Ayan, ulitin ko. Yan. Hihinto sa 135. Yan. Pag nakasilik kong ng nakasilik ng 90 degrees. So, dito hihinto yan. Yun. Oh, so itong pin na yan, yun ang ililipat nyo. So kukunin nyo lang yung kung ano yung sukat. O, katulad nito, kung kukuha yung sukat, kailangan ito, kung saan kayo nakadiretso yan. Yung bakal na to nakadiretso dapat yan. Yan. So, kahit saan naman ka maglagay dito eh. Tapos yung sa manual sir. Sa manual naman, ito na lang. Ito naman din. Oh, Tapos, switch. Pipin dito niya, katulad ito. Forward. Yan. Pwede mo dandaan. Nasa iyo na yun. Nasa kamay mo na yung control niyan pag manual mo. Yan. Reverse. So, yun. Kung hindi pa kabisado, mas maganda, i-manual nyo muna. Para makuha nyo yung tamang sukat. Para hindi sayang yung bakal kung pag-aralan nyo yung bend nyo. Ilang mm ang capacity niya sir? 50. So, dito naman sa atin, wala namang gumagamit ng ganun kataba eh. Pero mas maganda pagka sobra yung capacity niya, hindi hirap yung machine. Ayun. Yes sir, pagpapatayin na po. Pag pinatay naman yan, pag katapos ng trabaho nyo, so dito lang. Yan. Tapos bunutin nyo na. Ligpit nyo na lang. Ito naman yung mga die nya. Yung die nito, nandito naman yung mga sukat. Makikita mo kung anong, depende kung anong size na bakal na isasalang nyo dito eh. Yan. Susukat nyo lang na kailangan hindi siya maluwag para maganda yung bend nya. Sa mga maliit, mayroon naman ding maliit ito. Katulad dito. Sa mga maliit na yan. Dito. Okay. So, para magkasya, ito naman mga adapter niya. Yan. Yan. Sa mga maliit, yan o. Katulad nito, siguro mga 12mm, 10mm. So, ito. Yan Okay. yung bibin. Okay. Thank you sir. Thank you. Sa amin, yung pinaka-warranty talaga namin dito, kasi kami lang din ang gumagawa nito pag nagka-problema. So hanggat kaya namin, hindi na namin pinapadala sa supplier. So lifetime yon, free check-up, free labor. Pero pag may parts na mapapalitan. Yung parts lang, i-charge natin yung parts. Pero sa gawa, libre na yon. So ito mayroon pa tayong hindi naayos dito na walk behind din. So dito gumagawa kami lahat. Kaya Yun na. guys, Okay, thank you. bili na kayo.